Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, mga katambay. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong banat po ni Manong Ted Pailon, mga tambay. Ginagawa raw po tayong mga tanga, bobo at gago ng binagoong ang Pilipinas, mga kabayan. Dahil po ang ginagawa naman po nila ngayon, para daw po makapagnakaw sila, ay palit estilo. Hindi na po sa flood control ang ginagawa po nila. Dahil nabisto po sila ron. Iba naman po ang plano daw nila. Painggan na po natin agad si Ted Pailon, mga kababayan. Oo. So may budget, merong bukas. May BICAM. Yes, BICAM tomorrow sa PICC. Alright. Pupunta ka ba? Ha? Invited ka ba? Ano kaya ang kanilang pagkain doon? Magala-live stream daw. Oo, live streaming. Anong oras daw ba yan? Ito lang. Sige. Ito, na naman mga kapatid. Alam mo, Sige, hanapin mo. Ang dami mong papel dyan. Pasensya na po kayo. Apakadaming papel nitong partner ko sa kanyang harapan. Tinalo niya yung National Bookstore sa dami ng papel niya. Tsaka ng National Library of the Philippines. Ko ito eh. O sige, ano hinahanap mo? Pinaghandaan. Baka mahanap ni Big Boy yan. Anong kailangan mo? O sige. Ito po. So, na naman, ipinapangalandakan nila, yun daw pong budget na sobra sa DPWH daw, yung binawas daw nila kunwari, ay inilagay sa education. Okay. Education budget, mga kapatid, dinagdagan daw po na naman nila at may sinasabi na naman daw po sila na, para sa 2026, para sa 40,000 school buildings, di ba? Nabasa mo ba yon? Sus, eto na. Yes, okay. So, DepEd budget na naman. Na naman po, tinaasan yung budget ng DepEd. Kung pupuntahan lang natin dito, tawagin mo si Patricia para matulungan ako at ito, DepEd budget. O sige, magkano? Taon-taon, although itong 2025 budget nga, may question dyan, nalampasan po ng public works yung DepEd. Taon-taon, talagang pinakamalaking budget DepEd. Oo, it's under the Constitution. Taon-taon din, tama. At taon-taon din, sinasabi na nagtatayo ng classrooms. Oo. Ang backlog nga natin, mga nasa 240,000 something doon sa ating gilawang think about it, di ba? Oo, Okay. yes. Okay, so ngayon, ang sinasabi po sa 2026 budget, ang proposed daw po ay ginawa na nilang 984.8 billion pesos. Okay. Oo, from 700 last year. Tinaasan nila. Oo, Kasi nga daw po, 734. para po sa mga classrooms na itatayo na naman. Para sa mga kabataan, para sa edukasyon. Classroom, okay. Oo. Pero yung 2025, 734.187 billion Yes. ang inilaan sa DepEd. Oo. Alright. And then, Daming classrooms sabi yan. po nila, Oo. okay, ito ho para punuan po yung 40 mil Oo. na budget po sa DepEd. Okay, so tanong ko lang po, kung na naman po pondohan mo na naman yung classrooms na iyan, ano na ang nangyari sa DepEd classrooms budget ngayong taon? Sa hearing po ng Senado, sinasabi nitong si Senator Vince Dizon Kung inyong Hindi Senator. Ang Senator, si Bam Aquino, silang dalawa yung magkausap. DPWH Secretary. Lagi ka nalilito. Sige, ituloy mo ang sinabi ni Secretary Vince Dizon. Opo. Okay. Ang sabi po mga kapatid, ni Ginoong Dizon sa hearing, with only 2 months left, bago matapos ang 2025, 22 classrooms lang ang... Grabe, no? 22 classrooms, sandali lang po mga tambay. Nag-comment po. Ayan po. natapos. 22 ang natapos. Grabe. With 734 billion pesos na budget, mga kapatid ha. Kundi ba naman talaga tayo binabaliw nitong gobyernong to? Nanggigigil ako 734 billion yung budgets ng 2025 Pero for ko lang, DepEd. Pero hindi naman yung for classrooms. For DepEd. Opo, for DepEd. So magkano yung napunta sa classrooms? Yun ang gusto ko malaman Sige. Kasi ba 22 lang ang naitayo? Sa dami nyo dyan? Okay. Sabi po dito for 2025 po, ang totoo lang dalawamput-dalawa lang ang completed. Okay? Meron pa daw pong may mga numero dito. So, ibig sabihin, yung kasalukuyang budget mo, hindi pa ubos. Kasi nga, may mga ginagawa pa, hindi pa tapos. Ba't mo naman pupondohan na naman ng panibagong pagkalalaking halaga
ang sinasabi mong classrooms. Magtataka ka dito eh. Taon-taon ang laki ng ibinibigay na budget, pero palaki ng palaki yung backlog. So wala pa natatanong dito, yung kasalukuyang pera sa classrooms, saan nyo dinala? Saan napunta? Kasi po sa ngayon, meron po silang proposal dito ng public-private partnership eh. Dito po sa PPP, website po mismo ng gobyerno. Ang sinasabi dito, kailangan nila ng 72.31 billion para po daw sa mga classrooms sa Caraga NCR Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, and 5. At ito ho mga kapatid ay idadaan na sa public-private partnership. Anak ka ng ano yan? Oo, kasi nga, di ba ang issue kasi dyan, nalaman nila na 3 million per classroom yung budget, tas pagpunta, hindi naman mukhang 3 million. Yung ginagawa ng DPWH. At first, gusto nila, ililipat na sa LGU yung budget. LGU ang gagawa ng mga classrooms. So this time, public-private partnership. Hindi talaga kaya ng gobyerno gawin mag-isa, no? Laging kailangan natin ng pribadong sektor. Hanggang sa pagtatayo ng classrooms kasi transportation, airport, kalsada, highways, naman ng talagang pati classroom, ha? Sa susunod, ano bang ipipipipi natin? Malacanang. Nakakaloka na eh. Lahat na lang. Ayoko ng gulo. Laging kailangan pumasok ang pribadong sektor para matapos yung mga proyekto at para maging maayos. Only in the Philippines. Eto, sorry po ha. Kung may sagot ho kayo sa mga kagalang-galang natin, ang mga magbabaycam na yan, pakisagot lang po. So, meron kayong bycam. Tanong lang po namin, okay, so, dinagdagan nyo yung budget na naman po ng DepEd, gayong 22 lang na classrooms ang natapos as of October ngayon taon. So, hindi pa po natatapos yung iba, hindi pa ho ninyo alam kung saan napunta yung ibang pera, popondohan nyo ulit. Hindi ho ba tama lang na magtanong tayo? Eto na naman po tayo, di ba? Press release para sa karagdagang 40,000 classrooms. Sino na naman po gagawa nito? Hindi pa klaro yung mga LGUs na yan, ha? Na pinag-uusapan nila doon sa hearing. Kaya dito ho siguro, wag na ho kayo magtampo o magalit o anuman kasi magdududa na naman tayo dito eh. Hindi ba girl? Okay, wala na kayong mananakaw sa flood control. Sa mga buildings naman. Sa classrooms naman tayo. Alam nyo. May bago na naman sila naisip. Sorry po ah. Baka mamaya wala nang estudyante yung lugar, tinayuan nyo pa rin ng classroom. Yun ang matindi doon. Hindi ba? Oo. Hindi ako magugulat. Pagka nagkaroon ng audit, may mga ganun. Meron nga mga bridge na di naman kailangan ng tulay pero naitayo, hindi ba? Taon-taon pondo ka ng pondo sa classrooms pero palaki ng parami ang kakulangan sa classrooms. Saan napupunta pera? Hindi ba? Oo, kung ngayon meron tayong ghost projects, pag nagsimula na yan, ghost students naman. Kasi nga, kahit wala estudyante yung lugar, kahit walang tao, tatayuan nila ng classroom. Oo. Naku, sabi na naman nila, naku, talaga naman ayoko na makinig kasi napapagod na. Pinag-iisip lang naman namin kayo. Pero alam niyo mga kapatid, ito po yung malaking talagang problema pag hindi pinalampas pa po natin itong ginagawa po sa atin. Ginagawa tayong tanga eh. Ginagawa tayo mga manok, lalo na po ang mga nagdaraho. So, grabe, no? Ginagawa po talagang tanga, gago, at ngayon manok pa ang ating tayong mga Pilipino ng gobyerno ito mga tambay. Ibang klase, no? Ibang klase po ginagawa nila sa atin. Lahat po gagawa nila ng paraan para po hindi po mapatid. Tuloy-tuloy po ang kanilang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Mga bayan, dahil nga po ang issue ng flood control, mga bayan, ay mainit na mainit dahil po sa korupsyon. Ngayon, ililipat naman daw po nila ngayon. Saan? Sa ghost. Ghost student. Dahil napakarami naman daw pong proyekto na gagawin sa DepEd, lalo-lalo sa mga classroom. 40,000 daw po para sa papasok na 2026. At kailangan po nila ng billion, 700 o 70 plus billion. 70 plus billion. Mga bayan. Binuhin nyo yun? Para lang sa classroom. Ang tanong, nasaan po yung budget
ng 2025 para po sa classroom. 2022 lang po yung na-finish yung dineclare o diniklara. Hindi po ba? At ayon na rin po yan sa sinasabing nagkamali pa si Ted Filon, nabanggit na senador. Dahil tatakbo po yata ang senador yan, si Vince Dizon, mga kabayan, ang secretary po ng DPWH. 22 classroom sa buong Pilipinas. Billion-billion ang budget ng DepEd. 700 plus billion para po itong taon na ito. At humihingi naman po sila ng 900 plus billion para po sa susunod na taon sa 2026 national budget. Nakita niyo po yun? Para lang daw po sa 40,000 classroom. Nung panahon po ni BP Sara na siya po ang DepEd Secretary, libo-libo po ang natatapos. Libo-libo ang natatapos na classroom nung siya po ang naupo. Hindi po ba libo-libo? Samantala ngayon, mga kabayan, nilakihan pa nila ang budget, 22 classroom, sa 700 plus billion. Kaya nga yung tanong ni Ted Filon, nasaan? Hindi pa ubos. Hindi pa ubos ang budget para doon sa classroom ng 2025 dahil 22 pa lang ang natatapos dahil ang target po ay malaki. Hindi po ba? Tumatarget po ng libo. Libo ang target taon-taon na magawa na classroom. Nasaan napunta yung pera? Hindi pa nga ubos dahil 22 classroom pa lang natatapos. Di ba? Saan nila nadadalhin o sino? Kanino? At sino-sino ang nagparti-parte umano diyan sa pondo ng classroom na bilyon-bilyon sa DepEd. Mga kabayan, di po ba? Napakasarap pong imbestigahan ang mga hayop na yan. Kung ang leader lang po ay katulad po ng mga Duterte, hindi po nila magagawa yan sa mga Duterte, yung ganyan pong kabalbalan. Grabe, katalamak ang korupsyon sa ating bansa. Talagang nag-iisip sila kung saan nila ilalagay at kung saan na naman sila gagatas ng gagatas ng isang damukal na pera. Mga kababayan, ibang klase pong gobyerno ito. Ibang klase. Talagang dito naman sila popokus, umano. Isa sa popukusan nila. Dahil nga 22 classroom lang ang matatapos. Disyembre na. Ilang linggo na lang, 2026 na. Ngayon, sasabihin ngayon sa atin, bubuhusan nila ng malaking proyekto o malaking pondo. Ang classroom, pambihirang buhay yan. Wala man lang kumu-question dito. Walang nag-iimbestiga na ombudsman. Bakit kaya wala nag-iimbestiga ang ombudsman? Sa ginagawa pong ito ng mga politiko, ng DPWH. Ibang klase. Bakit kaya? Pagka ang issue po na napakalaki, daan-daang bilyon ang issue, walang nakikita po ang ombudsman. Walang nakikita ang DOJ. Walang nakikita ang NBI. Walang nakikita si Bonget. Umano. Pero pagdating po sa confidential fund ng Vice President, lahat po sila, dilat na dilat ang mata at kilinaw-linaw. Malinaw na malinaw mata nila sa 125 million confidential fund ng Vice President. Samantalang dito, flood control, trillion, billion. Ngayon, DepEd, nasaan ang budget ng 2025 sa classroom, mga classroom sa buong Pilipinas? Pambira, anong klaseng buhay ito, mga kabayan? Inuubos po ang ating buwis. Ninanakaw lang nila umano. Mga walang konsensya, mga demonyong ito. Hindi kaya? Nakakalungkot ngayon. Bago na naman nilang modus ito umano. Ayon kay Ted Filon, mga kabayan.
Talagang estilo po nila, bulok. Hahanap po talaga sila ng pagkakaperahan dahil po cancer eh. Cancer na po sa kanila ang pagiging magnanakaw nila umano. Cancer na sa kanila yan. Sa mga politikong buhaya, magnanakaw sa ating bansa umano. Lalong-lalo nung pumasok pa ang binagoong Pilipinas. Grabe po. Instead na lumiit at humina at mabawasan ang napakalaking porsyento ng magnanakaw sa ating bansa, lalong-lalo sa mga politiko, lumala pa, na doble pa nung umupo ang presidente na tinatawag ng kanyang kapatid na bongit at bangag. Mga kababayan, ibang klase. Kakati talaga ang ulo mo at ang kilay mo pagka nabalitaan mong ganito na naman ang pinaplano nila. Katarantaduhan, mga kabayan. Classroom, sanay na sanay talaga. DPWH na naman yan. Ang mangunguna naman at gagamitin na naman daw po ang LGUs. Ngayon, isa na naman po itong pagkakakitaan na naman ng mga private sector. Hindi po ba? Bakit? Kasama rin po sila eh. Kaya nga sinasabi po nila Ted Filon, only in the Philippines. Saan ka naman nakakita? Classroom na lang ang gagamitin. Classroom na lang ang gagawin. Kasama pa ang private sector. Bakit? Ganyan na ba talaga kahina? Ganyan na po ba katimawa sa pagnanakaw ang government? Dahil kailangan pang kumuha ng mga private o partnership ng private sector para sa mga gagawing mga classroom. Nakita niyo po yun? Magnanakaw ng mga politiko. Ganon din po. Hindi naman po pwede hindi maulingan at kumita ang mga private sector na gagamitin nila. Kaya po magkakadoble-doble ang mawawalang pera sa ating buwis. Diyan po sa plano nila na mga classroom. Hindi po ba? Grabe. Grabe po sila, mga bayan. Kaya po gustong-gusto na natin makabalik ang mga Duterte sa ating bansa, lalo-lalo po sa Malacanang. Napakarami po talagang dapat nilang isuka. Dapat po nilang isuka at ibalik ang mga ninakaw nila sa ating mga buwis. Di ba? Lalo-lalo yan, DepEd. Nandiyan ang DPWH. Di po ba? At lahat halos ng ahensya may issue ng korupsyon. Napakalaking tulong po sa ating bansa pagka po ang Vice President Sara Duterte ang maupo na presidente. Bakit po? Mahabol lahat, malaking porsyento o malaking pag-asa ng mga Pilipino na makabawi dahil po kailangan gawin ng Vice President. At ipupus po natin yan na gawin ng Vice President na habulin po lahat ang mga magnanakaw at ibalik ang mga ninakaw nila para magamit pong muli sa tama na proyekto ng bansa na hindi nila ginawa. Kailangan nila isuka lahat ng mga ninakaw nila magmula po roon sa taas sa Malacanang. Hindi po ba? Kaya lang po mga tambay, isama po natin yan sa ating mga panalangin para po yan po ipagkaloob po sa atin ng may kapal, mga kababayan, na mangyari po sana yan. Dahil grabe po talaga ang ginawa nila sa ating bansa, lalo-lalo po sa ating buwis. Grabe po nilang pinagnakawan, mga kababayan. Nakakalungkot. Excuse me po. Yan po mga kababayan, ang komento po natin dito po kay Manong Ted Filon. Nakakalungkot po. Hindi lang naman po si Ted Filon ang nalulungkot at nabubuisit at asar na asar sa gobyernong ito. Tayo rin po mga tambay. Tayo po may mga kompleto ang pag-iisip. Nakikita po natin ang tama't mali. Yung iba, mga kabayan, bulag, pipi at bingi. Lalong-lalo po yata ang mga men in uniform, generals po natin. Sila po yata ngayon ay nagpapaka, tanga, bobo at gago umano sa nangyayari po sa ating bansa. Tulog na tulog, mga kabayan, nagpakabulag na at nagpakabingi yata sila.
Dahil po yata sa pakinabang din yata. Hindi kaya? Muli po mga tambay, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong, sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Thank you po mga kabayan. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po kayo. At ang panalangin po natin mga tambay ay pagsamasamahin po natin mga tambay, ang panalangin po natin na matapos na po sana ang mga ginagawa po ng mga kademonyuhan ng mga tao na ito sa ating bansa. Matapos na po sana. At syempre po ang panalangin din po natin sa ating pong buong sambayanan, sa ating po at sa pamilya Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. Mailayo po tayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte at makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga tambay. Ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.